So, hi guys. Tuturuan ko kayo kung paano ah, gumawa ng system ninyo na na may tulong ng AI assist. Ah, Disclaimer lang guys na ang AI is hindi perpekto at kailangan niyo pa rin ah, na ng tulong sa AI. So, yung ibig kong sabihin is dapat is meron kayong tinatawag na close coordination. So, may pagkakataon na yung AI is hindi makaintindi, so kailangan mong i-clarify. Meron din na minsan is may mga bagay siya na hindi niya ma-memorize lahat ng ano na ini-input mo. So minsan mahihirapan ka at kailangan mo na i i-upload or i-input ulit yung data sa kanya para maintindihan niya. Lalo na kung yung system is medyo mahirap na, medyo komplikado na. So, without further ado, i-de-demo ko sa inyo. So, halimbawa, isip tayo ng halimbawa yung system niyo is about maglalaro kayo ng maze online na paunahan kayo ng makalabas sa maze. So, halimbawa, nandun kayo sa gitna, tapos dapat paunahan kayong makalabas sa maze sa gitna. So, gagamitin natin is yung web app at saka yung Node.js. So, madali lang yan guys. Punta tayo sa ChatGPT. Disclaimer lang guys, dapat is kailangan at least average is may may knowledge din kayo sa basic knowledge sa programming o coding. Yung mga basic pa, yung mga variables, yung mga loop, while, or something, basta related sa programming. Pero kung halimbawang medyo konti yung knowledge niyo, you can always ask naman yung ChatGPT kung may mga code kayo na hindi maintindihan. Yung importante lang guys is yung ano ninyo is yung idea ninyo sa game. So halimbawa, yun nga, gagawin natin una is dapat maging magalang tayo sa AI. So sabihin natin is, wait lang, naka-record ba? O, naka-record. Hi, please help me in creating my system for school. Yan. Stay log out lang tayo. So, yan, di ba? So, blah, blah, blah. Bibigyan ka pa niya ng guide. I already have an idea. So, sabihin mo kung ano yung idea mo at sabihin mo kung ano yung gagamitin mo. So sa akin, yung gagamitin ko is yung Node.js sa server tapos yung front end niya is like bahala na siya basta siguro gamit ng game framework. I already have an idea. My back end is Node.js and my front end is any game framework for web that you can suggest. My system is a game about a random maze where uh, in in real time where two players will need to escape in the maze.
The starting player will be in the center, and the random exit and the exit will be in any random edge of the maze. Yun lang. Yan muna. Then he will create a cool idea, blah 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 blah. Ano ba yan? Basta. So, blah blah blah. So, anyway, ano yan? Okay, so after that, sabihin mo na lang, okay, please, can you generate the code? Create the code. Yun lang. Click login. So, yun. Kailangan niyang mag-login. So, dapat mag-login na lang tayo sa email account. So, click tayo dito. Ito na lang. Okay. Kasi may dinadownload ako kaya medyo matagal-tagal. So, ayan. Nawala na. So, ulit na lang tayo. Hi, can you help me in my system? System in cool. Yun lang. Blah, blah, blah. Oh. Okay. Uh, I would like to create, but I would but pass this. I would like to create a web app game about maze where two players in real time, okay na hindi ako magaling sa English, have to escape in a random maze. They will start on the center and randomly the exit will be on the edge. Mali English here. And the exit will be on the on any edge randomly. I will use Node.js as backend and please just suggest any game framework, web framework on front end. So yun, yung gagamitin guys, yung backend yung sa server, yung front end yung sa client. Cool project, I don't really escape, blah blah blah, I do the doable, this break, blah blah blah. Ayan yung concept niya. Tuturo pa sa'yo kung ano gagawin. Okay, sakit.io for real time and framework, front end, which is, yan yung suggestion niya. O yan na. Okay, thank you. Dapat maging mabay ka sa AI. Please generate the code. Yan. Anyway guys, hindi naman 100% na magiging okay agad. So, we have to be, ano, kailangan, ang sabi ko guys, kailangan parang close kayo na mag-usap at mag-clarify ka sa AI kung ano yung mga dapat iklaro or yung mga error, nagkakamali yung ano. So, hindi pa mag
'Di pa nagtapos, tama yata. 'Yan mahaba pa. Hintay lang tayo guys. So, ang haba. Habang inaano niya diyan, i-play na natin yung ito, yung package.json. Ano ba yung package.json? Yung package.json, ayan, may easy to edit, reduce the length. Mhm. Copy natin 'to. Yung package.json is yung anong kailangan mong module sa Node.js. So, ito yung tawagin nating maze. So, create tayo ng package.json. I-edit natin 'to sa Notepad++, tapos okay, may mali muna. Dapat i-view, no, options. Dapat display na natin yung extension ng file. Press F2. Oops, rename. Yung tayo dito, show more. Rename, where's the rename now? Yan. So, package.json natin at i-paste natin ito. Ay, ba ito yung nakalagay? Stop, hindi yan. Mali. Balik muna tayo ulit. Doon. So, yung kasi niya is ano eh, yung lahat to eh. Dapat ito lang yung copy niya. So, copy and paste. Now, yan. So, ang ibig sabihin yan is, yan yung pangalan ng system. Tapos, ito yung i-download niya. So, express that dependencies, ito yung mga module na kailangan niya. So, para ma-install yan, gagawin lang natin is, punta tayo dito sa main, tapos, open in terminal, then, we will type, uh, npm install. Sabi niya, it's disabled in the system preferences. So, yan yung ano pa eh, yung medyo npm dash b nga. Hmm, yan mo na yan. So, yun yung ano, kumbaga is natural na parang struggle ng mga nagko-code is may mga error na ano, pero yung gagawin lang natin is gamit na lang tayo ng get windows. Yan. So, download muna tayo. Habang nagda-download siya, balik muna tayo doon, tapos kopyahin na lang natin yung iba pa. Halimbawa ito, server. So, try natin copy ito. Yan. Control C. Then, punta tayo sa yung 40,000 eh. Doon ulit sa may new text. Ano yan? Server.js. Ito yung server. So,
akala niyo maraming ano, ito lang yung server mo. Yan. So, save natin. Then, yun pa yung iba. Sa ilalim is yung, okay. Ito yung mag-generate ng maze. So, kung makikita nyo is, parang, kumbaga is, nagre-require siya ng maze generator. Tama, tama. So, yung, tingnan nyo mabuti, kailangan niyang naka-structure siya na yung start niya is sa server na folder. So, yung mali natin dapat ilagay muna natin sa folder server. Tapos ito ring server.js yung server na server na ano yung pinaka main na server. Pero pag may nakita kayo dito yung variable na nagre-require siya dito, ibig sabihin itong maze.generator is ito siya yan. Kumbaga is sineperate niya lang yung code. So, kopyahin na rin natin to. So, copy, paste, ba't case? Control Z. Ano ba yan? Sorry. Control Z. Control Z. Customize the wall. Wait muna, refresh muna natin. Since naka-ano naman eh. At, server.js. Tapos, maze generator. Copy. Ano yung pangalan niya? Maze generator.js. So, new text maze. Ano yun? Generator.js. Maze generator.js. And ipasok natin sa folder na server. Pero para hindi na tayo mahirapan, pwede rin natin i-edit to sa, ah, sige, sundin lang natin. Pero, teka lang, ba't parang kulang ah? Kunti lang yung server lang. Kung edit natin yung server, parang bitin na. Sorry. Yan. Copy. Pagka dito, V. Yan siya. Teka lang. Hindi nakakopy nito. Ulit tayo. Oh. Ano siya? Copy. Kumusta yan ba't hindi ko makopya? Ayun, kopya siya. So, ang minimig ko is that ito siya, then yung mesh generator, hindi pa natin nakopya.
Isa, wait lang, copy, paste, yan yung may generator niya, nagkapalit pala. So, para hindi mahirap, is that, palitan na lang natin yung sa package.json, yung ito, para hindi natin ipasok yung ano sa folder. Yan. Kumbaga is, para hindi natin ilagay sa loob yung ito. So, okay naman kasi yung, ano ba ito require, nandiyan na siya mismo. So, hindi na kailangan to. Okay. Next naman is yung sa public, helix.html. Tama ba? Okay. Yan. Ito na tayo sa public. Ito na yung sa client na code. Copy. New folder. Public. New text. Index.html. Yan. So, edit natin sa Notepad++. Tapos, kukopyahin natin dito yung code. So, index.html, copy. So, kumbaga ito yung parang front end niya, yung template niya. Yan. Then, the next is, kung makikita nyo yung my script dyan is game.js. So, yan yung pinaka main logic ng game. So, ito siya. So, copyhin natin din to. Wait lang. Black. So, putol, di ba? So, ang sabihin na lang natin, dahil putol, pag makita mo naman agad na putol, yung gagawin mo is, sabihin mo yung, ano, please generate game.js full. It's cut. Yung AI is don't care kung ano yung pag-English mo kasi maintindihan naman niya yun. I suggest na lang. Kasi ang margin na ngayon. Dati hindi naman. Complex na natin. So, na can you generate again? Okay. Ayaw. So, ngayon lang ako encounter nito. Sasabihin natin, I suggest na lang. So, yung ganyan natin gagawin natin sa new chat na lang muna. Hi, do you remember our last
Time about mates, yun lang. So, okay, let's proceed what we left. Can you generate again the game.js? Thank you. Yes, just everything is okay. Please continue what we left. Yun lang. So, patyagaan lang kasi yan. Ayan. Minsan madali niyo ma-pick up, minsan kailangan mong i-ano sa kanya, i-remind sa kanya or iklaro sa kanya or i-correct mo rin siya na, uy, may mali ka dito. Parang ganun ba? Or sabihin mo sa kanya honestly yung error, i-copy paste mo yung error sa kanya, then siya na mismo ang magsabi kung saan yung party na mali. So, yun. Okay. Ang haba-haba pa. Kasi logic yun eh. Mhm. Of course, yung advantage nito is kapag um, very tight na yung ano, yung deadline kasi kailangan mo nang matapos yung ano, ito yung gagawin mo. Pero yung disadvantage naman nito is kung may mga komplikado, mahirap na ano, if hindi mo agad makita kasi AI generated siya. So, kailangan mo rin na at least i-study yung mga code na generated para at least is medyo maintindihan mo rin kung saan banda yung mga mali. So, ang kulang na natin sa public is Jane.js. Edit natin dito. Yan. So, try natin kung gumagana siya. So, try mo natin install yung get. Kasi nga hindi gumagana sa CMD sa normal na command prompt ng window. Yan, nag-error siya. Bakit PowerShell? Kaya ano na. So, tayo, wait lang yan. Okay. So, balik tayo dito. Tapos right click.
show more, get back here. So, as I said before, so try natin npm kung nag-ano siya, dash v for version. So, yan, gumagana siya. So, as I said before, hindi dito, sa taas pala, sa server. Show more, get Bashir. As I said before, na nasa package na JSON yung kailangan niyang i-install na module. So, install, hindi, npm install. Automatic na yan, na babasahin niya yung package na JSON at yun yung i-install niya. Hintay tayo. Medyo bagal-bagal lang yung download kasi may dina-download din ako sa kabila. So yan, tapos na agad. So kung makita nyo, may nadagdag na folder na node modules. So nandiyan na yung ano, yung kailangan na so don't worry sa ano yan. So kung ano yung mga nakalagay dito, kailangan lang yan. So yung express at saka sakit.io yung nandyan. Nag-generate na lang yung iba kasi mga kailangan kasi ng express.io is actually is yung mga ibang na-generate is kailangan din ng express at saka sakit.io kaya nag-auto-generate din yung mga dependencies na tawag nila. So kaya nga dependency yung tawag. So kung makita niyo dito sa pag-situation, yan nakalagay dependency. Automatic yung dependencies ng mga express is i-download niya at yung sakit.io. Yan na. So try natin kung gumagana siya. So papaganahin lang siya is pag makita natin sa server, may nakalagay dyan is 3,000 na port. So dyan natin papaanda rin. So pag magpaandar tayo, ah node start. Yan lang. Node start. Tama ba? Hindi. npm start. So di ba may mali agad. So yung mali daw is listening to port expanded and of input. So gawin natin kopyahin natin ito. Copy. Tapos punta tayo dito sa dito. Review. Fix lang natin yung error. Node. So, instead na ganyan, sabihin mo na lang, kopyahin mo na lang yung server, Control-C. So, baka public naman yan. Tapos, dito natin. Here is my server.js code. Please fix and update. Thank you. Then paste natin yung server code. Diba? Sabi niya, your server code abruptly after assigning to your service and even folders are enclosed properly. Server is incorrect which is in the socket connection handler. It should be called once outside. Here's the complete version of your JS, blah blah blah.
kung hindi natin matapos. So, yung maganda dito is meron siyang comment, handle disconnection, check the condition, blah, blah, blah. So, copy code at saka palitan natin yung server na host. V at save. So, try ulit natin kung gagana siya. So, tiyagaan lang ito guys. Get mesh here, add node, npm start. So, yan na, gumagana siya. So, allow. So, ibig sabihin sa localhost 3000, so, gamit tayo ng Control Shift N. Sa kabila dito, para sa player 1, then isa sa player 2. So, localhost 3000, localhost 1000. So, as you can see, walang lumabas. Copy natin. So, di ba, iniba natin yung sa, sa maze, nilagay niyo sa public dito, di ba? At walang folder server. So, explain din natin yun sa AI. Not get. Yan. Diyan, the current Smith is early. So, ito yung makita niyo yung explain ko. Kasi iniba natin nasa labas siya ng folder ng server. So, pwede natin na sabihin na, kasi nilagay ko yung server.js sa labas hindi na ako naglagay ng folder. So, instead na sabihin natin yan, yung gawin na lang natin is, na try muna natin na ipasok na lang sila sa loob. Nagets nyo? So, itong, kumbaga itong kaya lang yung module is mawawala eh. So, I guess, okay, pay natin to lahat. So, Ctrl X, tapos lagay nun sa server folder. So, dito tayo mag-get back. Tingnan natin kung okay siya. So, npm start. Oh, so, error siya. Address ready in use. Bakit ready in use na siya? Comparison mo na. Improve ba? Isa na naman pinandali. Delay lang siguro. So, ayaw niya. Balik po natin dito. Again. Bakit ayaw niya? So, proof na natin to. So, again. Yan. Then, it says say, I'm sorry, I did not use server folder. Please fix. Yan. Blah, 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 blah. Kasi, na-error siya is yung code kasi is
parang yung path niya is iba kaya hindi niya makita kasi yung path niya is nasa loob siya ng server na folder. So, iayusin niya yun. So, yan na. So, copy natin yung code. Copy at server.js. Save. So, punta tayo sa yes, at saka git bash natin ulit. At saka npm start. Ayan, dala na siya. So, lagay natin yung error niya. Ayan, copy. Balik tayo ulit dito. Copy paste natin. Tsagaan lang to guys. Kill the old nodes. Ayun nga yung yun yung suspect ko. Na-close ko naman pero hindi niya ma-close it. So, hanapin na lang natin dito. Mhm. Yung mga review. Ito siya siguro. End natin to. Ulit natin. So yan, gumagana siya. Kasi ano lang, parang nag-bug lang siya na hindi umaandar yung ano. Ang I mean is, nag-bug lang siya na kahit naka-close na siya, yung server natin is umaandar pa rin in the background. So, try natin kung gagana siya. Ayan. So, join game. So, wala. Inspect, console, ito. Tingnan natin yung error niya. Inspect, console. Yung console po is, dyan makita ko ano yung error. So, yan yung error niya. Get context, uncaught error, get context is not a function. So, copy natin. And put it on the AI. Then, kopyahin natin yung para sure, kopyahin natin yung buong code ng Blink.js para ma-update niya yung mali. So, here is the game.js full code. Please update. So, ganun lang. So, sabi ko nga sa inyo, hindi yan magic na sabihin mo lang, uy, gawin mo yan. Kailangan mo rin siyang i-guide or mag-guide kayong dalawa kung anong gagawin. So, yun nga, dapat meron kayong close coordination kung paano gawin yung system. So, I guess yung error niya is, ito kapag um, it's common to sa JavaScript na about yung pag-load ng code kasi is minsan is nahuhuli yung code niya na kailangan na i-wrap siya sa ano sa anonymous function. Medyo technical yung term nito pero parang kumbaga is medyo in layman's terms is hin- mas nauna pa yung ibang code na dapat siya muna yung mauna kaya nagkakaroon ng error. So parang ganun siya. Dapat
Kaya dito na sinisigurado mo na maglo-load muna yung dapat maunang code bago yung dapat na susunod na code. So, parang yun yung mali niya. I hope na ma-understand niyo yung ibig sabihin ng error. So, try natin ulit, ah. So, umaandar naman yung ano, yung server, Control S. Tapos, try ulit natin na i-andarin yung isa. So, i-load lang natin. I-load din dito. Ito pa yung isang ano na to. Minsan kasi is nagkakaroon ng yung ano niya, ano ba ito? Yung script niya is kina-cache niya. So, kahit nag-save mo yan is hindi siya nag-iiba. So, kailangan natin hanapin yung disable caching. So, wala dito. Dito yan. Yan, nakita niyo yan. Disable cache while divtol is open. So, ito yung divtol. Dito sa kabila, hanapin natin. Hanapin natin. Yan. So, okay. Close natin. Close natin. At i-reload ulit. So, same issue. So, copy ulit natin. Sabihin natin ulit. Um, still got an error. So, para sure is i-save natin. I- I-ano natin sa kanya yung iba pang code. Control C. Here is the index.html. Tapos, here is the game.js. Ulit. So, automatic alam na yung ibig sabihin. So, palit. Ito yung option 1, ito yung option 2. So, punta tayo sa option 1 na lang gamitin natin. Yung palitan lang natin yung div ng canvas sa index.html. So, saan ba yung div dito? So, yes. Delete natin ito. So, try natin ulit kung gagana siya. Reload, reload. So, ayan na siya. Join game, join game. Ang problema nga lang is randomize siya ng ano, pero
Ang problema is hindi sila nagjo-join, dalawa. So explain mo rin sa kanya, we have I it's working using option one, but we have a problem where the player generate its own maze without waiting for the second player. Please fix. By the way, here is the server.js. Let's simplify and don't need to join the game but automatic match the player. Thank you. So, so minsan yung server na code is na-memorize pa rin niya. Pero kung halimbawa may error, pwede mong ipakita ulit sa kanya yung last na code dito at ipipaste sa kanya para magiging clear sa kanya. So, malay natin okay naman yung ano niya. So, try na lang natin kung walang error. So, copy natin muna yung server.js. Baguhin natin. Control A, Control V, Control S. And then yung automate copy code. So, pera tapos. Hmm. So, copy natin. At saka, lagay din sa gain.js logic. Please. Yan. So, patayin muna natin to yung server. Control C. At panda rin ulit. So, try natin. Okay na. Automatic na siya. Pag dito tayo. Yan. Player 2, di ba? So, yan yung finish game. Ito naman yung player 1. So, yan. So, kung sino yung unang ka-exit. So, yun nga. Yung ano lang dito is hindi siya sa gitna silang umpisa pero okay lang. Yan. Yan. So, U1 versus 1-1. So, yun. Okay. So, pwede nyo pa yan sabihin yung ano, yung kumbaga yung pwede nyo i-continue yung system. So, yung tips ko lang para hindi masira yung code nyo, ah, maglagay kayo ng backup. So, halimbawa ito yung umpisa ninyo, yung sa desktop natin sa may, ito yun, di ba, sa Maze. Yung gagawin natin, copy muna natin, tapos i-paste natin sa, yun, maglagay tayo na backup. So, maliit lang naman yung cap, yung ano yun. Eh. So, kung halimbawa na
may beses kasi na hindi na maintindihan ng AI yung sinasabi mo or hindi kayo magkaintindihan. So yung gagawin lang natin is balik tayo ulit sa simula. Sabihin mo, let's just start another ano because too complicated. So, yun. So, pwede natin na, halimbawa, update na lang natin sabihin natin na, can we add, uh, can we make, can we make the maze, hindi, ang hirap talaga pang English eh. Pwede natin na, is working, but can we make the player cannot see the whole maze, but only two pace, two paces around it. The maze only reveal if there is a winner. Thank you. Yan, fog of war. So, blah, 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 blah. User direct update. And then blah, blah, blah. So, yan. Uh-huh. So, you can continue naman yung ano kung lagyan natin ng login, lagyan natin ng ano pa. So, it's not only limited sa game, pwede rin kung gagawa kayo ng mga social media or something website na for buy and sell or something, pwedeng-pwede dito 'yan. Or even POS, pwede rin may guide 'yan. Kahit wala kayong zero knowledge kayo kung paano gawin yung POS. So 'yan, hintayin natin matapos. Hindi rin kayo mahirapan kasi yung pagbasa ng code kasi meron siyang comment kung ano yung ginagawa na code na 'yan. 'Yan, check for win dito code, update partial view and blah, blah, blah. So copy code muna tayo at ilagay natin sa server. Tignan natin kung hindi pa tapos. Sige ha. Habang hindi pa tapos, palitan na natin yung server.js. Then, yung game.js is dapat palitan natin. Update your game with add handlers for start, update view, and reveal maze. So, dapat idagdag daw natin. Kung basta yung maigi kung ano yung instruction niya. So, dito na natin ilagay sa wait, may sakit so may dito. So, para logical yung pagpasunod ng ano, dito rin natin ilagay sa okay, para sure. Okay, try na natin muna, no? Sundin na natin siya. Yan. So, save. Then, try natin kung gagana siya. But wait, close. Ibahin mo natin yung server close at i-open ulit kasi nag-iba na siya. So, try natin ulit. Ano siya? Ito siya. Focus and lagay natin dito sa kabila. Localhost 2000, 2000,
yan, socket is 35. So, yan yung sinasabi ko, di ba? Kasi pag makita niya sa logic, meron kasi siyang ano eh, parang nilagay na state that socket on. So, control Z muna natin para wala. Tapos para sure na ano, control A, control Z, ilagay natin dito yung ano, yung game para ma-update niya. Please update this. Yan. Comment. Yan. Okay. Ayan. Ayan lang guys. Hmm. Ayan. Copy. Punta tayo dito. Tapos, ito natin. Control V. Apply ulit natin. Yung start. Yung sinasabi ko na nag-ano siya. Set. Ang iba na yung ano niya. Yung logic niya. Yan sinasabi ko na kailangan mong i-back up yung ano mo kasi may beses talaga yan na masisira. So, gawin natin is i-control Z natin to. Save. Tapos, sabihin natin na control A, control C. Sabihin na not working. Here is the game CS code. And here is the server.js code. And here is the server.js code. Nothing longer. Ano yung ano niya, yung .js na code. So, tingnan natin kung may binago siya sa server, wala naman yata. Yan. Ano siya? Ba't ganito?
Balik tayo dito. Crash. I will just show you all the code to fix and update server.js. Ito, okay. Click on the C. Antok. Para makasave kayo ng isang linggo. Copy. Support.js. Na para sigurado, pati yung game. Please update if needed. Fix and update if needed to game.js. And mm, ito. Saka lang to guys. Copy. So, dito. Tapos sa game. A. Head. A. Control V. Tapos save. Try it natin. And then start. Then, ito ulit tayo. Refresh. And refresh. So, pagtataka lang, but, okay. Ang galing. Pinalapit pala niya. Only total reveal. Ay, gago. Yan. You want to look in full mix reveal.
Kung hindi ka nakaintindihan, balik na tayo dito. No, don't tune in. What I mean is just make the maze hidden, not only the surrounding path of the player is revealed. You don't want to swing up piece crash or spot on what determines states in except the small charges are blah blah blah. Hindi nagintindihan eh. So replace the get visible maze and usage. So ah small addition. So kung hindi mo maintindihan, kasi where you use kids with get fog maze. Small addition. Yan. Dahil nga medyo mahirap na, we will just ano, bigay sa kanya ulit yung full code. Here is the server.js code. And here is the game.js code. Control A, Control Z. Please fix and update the whole code. Let's fix and return the updated working code. Yun lang. Tagaan lang guys, i-dip muna ako. Kasi mag-generate pa siya na mahabang code para sa, kasan ba to? Para sa server na code. Copy natin yung server code. Server.js. At copy natin yung game code. Copy code. Hindi pa siya natapos. Hintayin natin. Stop na guys. O yan. Ito yung game code. Copy.
or A or B. Save. So, try natin kung gagana siya. Unang-unang gagawin is i-close ko na yung server, Control C, at pandarin ulit. Start. So, punta dito. Mm. Sa kabila. Oh, yan. O, di ba? Pari agad. Ano yung problema guys? Di siya. Patuwal agad siya. Load, load. Yan. Ay, siya sumunod. Okay. Makita niyo guys, di siya sumunod sa instruction ko. Pero, yun na guys. Pilitin mo lang naman yan guys. Ay, hindi. Sakto lang naman din. Kaso nga lang is, yan. Baka dito yun. Hanapin lang natin yung exit. Ito talaga eh. Saan ba yung exit ko yun? Yun. Yun lang guys. Thank you. Good luck.